Magandang araw po sa inyo, Sir Casper. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Timote. Nais ko lang na ibahagi sa inyo itong kwento sa akin ng aking lolo Mariano. Karanasan nila ito ng kanyang kaibigang si Lolo Premo. Nang mapanahong iyon, pagiging construction worker ang trabaho nilang dalawa. Dahil doon, isinama sila ng isa pa nilang kabaryo sa pinagtatrabahuan nito. Kinakailangan daw kasi nila ng makakatulong noon kahit na 3 araw lang dahil may pinuntahan ang dalawa sa mga kasamahan nito. Kaya kailangan ng mga papalit. Hindi naman nagdalawang isip noon sina Lolo Mariano at Lolo Premo na sumama sa kabaryo nilang si Mang Istong. May kalayuan ang baryong iyon at lingguhan kung umuwi si Lolo Istong. Dahil 3 araw lang sina Lolo na extra roon, minabuti na lang nilang magdala ng pang 3 araw nilang damit para doon na lang din sila manatili sa mismong pinagtatrabahoan nila gaya ni Mang Istong. Nang dumating nga ang araw na bumiyahe na sina Lolo Mariano at Lolo Premo patungo sa baryong iyon, binalaan sila ni Mang Istong tungkol sa pagtitiwala sa mga taong naroroon. Huwag kayong masyadong magtiwala sa mga taong naroroon. Ang iba sa kanila ay hindi lang tao. Huwag din kayong basta-bastang bumibili ng mga pagkain nila roon, lalo na sa isang karinderyang naroroon sa lugar na pagtatrabahuan natin. Sabi ni Mang Istong kina Lolo. Ipinagtaka naman ni na Lolo ang sinabi sa kanila ng kanilang kabaryo. Sa kadahilan ng iyon, napatanong ang aking abuelo kung ano ang dahilan ng mga bagay na iyon. Sumeryoso naman daw ang mukha ni Mang Istong. Tsaka ito nagsalita. Mga aswang ang halos lahat ng taong nakatira sa baryong iyon. Kailangang mag-ingat kayo kapag naroon kayo, lalo na at bago kayo sa paningin nila. Tugon naman ni Mang Istong kay Lolo Mariano. Naikwento pa ng kanilang kabaryo na noong una raw ay natatakot pa siya at ang iba niyang mga kasamahan. Subalit nang lumaon ay hindi na rin naman. Nasanay na rin sila sa bagay na iyon. Iyon nga lang, kaunti lang ang mga taong mapagkakatiwalaan sa baryong iyon, lalo na pagdating sa pagkain. Dahil nga roon, mas pinili niya na Mang Istong at ng kanyang mga kasamahan na sila ang nagluluto ng kanilang kinakain kaysa sa bumibili pa sila sa karinderya. Ayon pa rito, lalo na pagdating sa karne, hindi raw dapat na ipagsawalang bahala ang bagay na iyon. Napatanong pa nga si Lolo Mariano kay Mang Istong kung bakit hindi na lang sila umalis at maghanap trabaho. Ngunit ang sabi ng lalaki, nakakontrata na kasi ang kanilang grupo sa pinagtatrabahuan nila at ayaw naman nilang hindi na ituloy iyon. Kaya kahit ganoon ang kanilang sitwasyon, wala na silang magagawa kung hindi ang ipagpatuloy na ang pagtatrabaho roon. Ang kailangan mo lang naman sa baryong iyon ay pagiging mapagmatsyag. Sabi pa nito. Hindi na umimik sina Lolo Mariano at Lolo Premo sa sinabing iyon ni Mang Istong. Makalipas nga ang halos 2 oras na pagbiyahe nila, narating na nga nila ang baryong iyon. Kagad silang sumakay patungo sa pinagtatrabahuan ni Mang Istong. Makalipas ang 10 minuto, nakarating din sila roon. Kaya bumaba na sila ng kanilang sinasakyang tricycle. Pagkababa nila Lolo Mariano at Lolo Premo sa kanilang sinasakyang tricycle, sumalubong kaagad sa kanila ang matatalim na titig ng mga taong taga roon. Pinulungan naman sila ni Mang Istong na sumunod na lamang sa kanya at huwag nang pansinin ang mga titig sa kanila. Huwag na lamang kayong makipagtitigan at nang hindi kayo maaswang.
Sabi pa ni Mang Istong kina Lolo. Sinunod na lamang nila ang sinabi ng kanilang kabaryo at sumunod na lamang sila rito. Nang makapasok sila sa pinagtatrabahuan ni Mang Istong, kaagad silang nagsimula sa kanilang pagtatrabaho. Pinagsabihan pa sila ni Mang Istong na huwag mag-alala at walang aswang sa mga katrabaho nila dahil hindi naman nakatira sa baryong iyon ang mga kasamahan niya. Ang mga tao lang sa baryong ito ang mga aswang, hindi ang mga kasama natin. Bulong pa ni Mang Istong sa kanila, kaya napatango na lang silang dalawa. Nagsimula na rin noon ang kanilang pagtatrabaho at itinoon na lang nila ang kanilang atensyon doon. Nang magtanghalian noon, niyaya sila ni Mang Istong upang kumain. May naghahanda raw kasi sa mga kasamahan nila, kaya hindi na problema ang kanilang pagkain doon. Habang kumakain nga sila noon, napapatingin si Lolo sa paligid. Napansin naman niyang may mga taong kumakain sa karinderyang nasa harapan ng kanilang pinagtatrabahuan. Kaya nagtanong siya kay Mang Istong. "Nakakain na po ba kayo sa karinderyang iyan, Mang Istong?" Tanong ni Lolo sa lalaki. Napailing si Mang Istong bilang tugon sa kanya at sinabi nito kay Lolo Mariano na iyon ang karinderyang tinutukoy niya na aswang ang nagmamay-ari at maging ang mga kumakain. "Ibig sabihin aswang ang mga taong kumakain riyan?" Tanong naman ni Lolo Premo. Tumangaw si Mang Istong bilang tugon. "Hindi karne ng hayop ang inihahanda riyan. Kung hindi, karne ng tao," sabi pa ni Mang Istong. Pinanindigan naman daw ng balahibo sa katawan sina Lolo Mariano at Lolo Premo. Dahil doon, hindi na sila nagtanong pa at ipinagpatuloy na lang nila ang kanilang pagkain. Nang matapos sa pagkain, bumalik na rin sila sa kanilang trabaho. Hindi mawala sa isipan ni Lolo ang tungkol sa sinabi ni Mang Istong patungkol sa karinderyang iyon. Kinahaponan, natapos na ang unang araw ng kanilang trabaho. Dahil sa pagod, nakatulog noon sina Lolo Premo at Lolo Mariano. Ginising na lang sila ni Mang Istong noong maghahapunan na sila. Pagkatapos naman nilang maghapunan, nagpahinga na rin naman silang lahat dahil maaga pang trabaho nila kinabukasan. Maging sina Lolo Mariano at Lolo Premo ay nagpahinga na rin ng mga sandaling iyon. Subalit na kahit anong pilit nilang matulog ng gabing iyon, hindi sila makatulog na dalawa. Sinubukan pa nilang puntahan sa kabilang silid si Mang Istong. Ngunit mahimbing na ang tulog nito at umihilik na ito ng mga sandaling iyon. Wala nang nagawa sina Lolo Mariano at Lolo Premo kung hindi ang hintayin na dalawin sila ng antok. Subalit dahil nakaramdam ng maalinsangang panahon noon ang dalawa, naisip nilang lumabas sa kanilang silid upang magpahangin sa labas. Noong nasa labas na sila, saktong nakita nilang nakabukas pa ang ilaw ng karinderyang tinutukoy ni Mang Istong. Nagkatinginan silang dalawa ni Lolo Premo at napagpasyahan nilang matyagan ang karinderyang iyon. Nagtago na lamang sila para hindi sila ganawang makita kung sakali mang may mga tao roon. Nasa ganong sitwasyon nga sila nang may makita silang mga taong papalapit sa karinderya. May karga-karga mga itong malaking lalagyan na hindi makita kung ano ang laman. Nagpalingalinga pa ang mga taong iyon bago kumatok sa pinto ng karinderyang iyon. Walang ano-ano, bumukas naman ang pinto. Kaya dali-dali silang pumasok kasama ang dala nilang malalaking lalagyan. Nakuryoso raw sina Lolo kung ano ang laman ng lagayang iyon. Kaya ninais nilang alamin. Hindi naman dapat sang-ayon noon si Lolo Premo sa gagawin ni Lolo Mariano. Ngunit wala na siyang nagawa kundi ang sundin na lang si Lolo Mariano.
Makalipas naman ang halos 10 minuto noon, lumabas ang mga lalaking iyon. Tinanaw nila Lolo Mariano at Lolo Premo ang mga kalalakihang iyon hanggang sa mawala ang mga ito sa kanilang paningin. Sa pagkakataong iyon naman, nagpasya silang lumabas sa kanilang pinagtatrabahuang bahay at dahang-dahang naglakad patungo sa karinderyang nasa harapan. Nakabukas ang ilaw kaya alam nilang may tao pa sa loob. Nagdahan-dahan sila upang hindi makagawa ng kahit na anong ingay hanggang sa nagtagumpay silang dalawa na makalapit. Natsyempo pa noon na may maliit na butas ang kanilang napwestuhan na pwede silang makasilip. Sumilip naman noon si Lolo Mariano at nakita niyang nagbabantay sa karinderya ang tao sa loob. Inakala ni Lolo na may inaayos lamang ito roon, kaya hindi pa ito umuwi. Subalit ganoon na lang ang gulat ni Lolo nang may inilabas ito mula sa lagayang karga-karga ng mga lalaking nakita nilang pumasok sa loob. Nanlaki ang mga mata ng aking abuelo nang makita niya ang putol na kamay ng isang tao. Inilagay iyon ng babae sa sangkalan at sa kanya iyon hiniwa sa ilang piraso. Napatras noon si Lolo at napatakip ng kanyang bibig. Sa kadahilan ng iyon, si Lolo Premo naman ang sumilip at nang makita rin ni Lolo Premo ang nakita ni Lolo Mariano, pareho na silang napatras. Nakaramdam sila ng kakaibang takot dahil sa kanilang nakita. Kaya minabuti nilang umalis na lang roon at bumalik na lang sa bahay ng kanilang pinagtatrabahuan. Nang nasa silid na silang dalawa, hindi sila mapakali. Hindi mawala ang panginginig ng kanilang mga katawan dahil sa nakita nilang iyon. Pinilit man nilang makatulog noon, subalit hindi sila nagtagumpay. Hanggang sa mag-umaga ay hindi na sila nakatulog pa. Nang magsimula ang kanilang trabaho kinabukasan, pagkaramdam nila Lolo ay nanghihina sila. Marahil ay napansin namang istong na matamlay sina Lolo Mariano at Lolo Premo. Kaya nilapitan niya ang dalawa at tinanong kung ano ang problema ng mga ito. Pabulong naman na ikinakwento nila Lolo kay Mang Istong ang nakita nila ng nakaraang gabi. Binalaan naman sila ni Istong na huwag nang uulitin ang ganong bagay, gayong baka mapahamak sila kung sakaling mang may makahuli sa kanilang dalawa. Hindi nakaimik noon ang dalawa dahil sa naging babala ni Mang Istong sa kanila. Ipinagpatuloy na lang din nila ang kanilang trabaho noon kahit pa na parang pipikit na ang kanilang mga mata dahil sa nararamdamang antok. Kinahaponan noon, nang matapos ang trabaho nila, nagpahinga na muna silang dalawa sa kanilang silid. Gabi na nang magising sila dahil ginising sila ni Mang Istong para maghapunan ulit. Habang naghahapunan silang tatlo, muli nilang napag-usapan ang tungkol sa bagay na iyon. Ipanaliwanag naman ni Lolo Mariano at Lolo Premo na hindi nila inasahan ang makikita nila roon, lalo na ang putol na kamay ng tao. Tinanong pa nila si Mang Istong na kung purong taong karni ba talaga ang inihahain sa karindering iyon. Kaya tumango naman ito sa kanila bilang tugon. Walang nangangahas na sumilip o pumasok sa karinderyang iyan kahit na gabi. Maging kami noong baguhan pa lamang kami at nang malaman namin ang tungkol sa pagiging aswang ng mga iyon. Natatakot kaming mahuli at maging biktima nila tsaka ipakain rin sa mga tulad nilang aswang na naninirahan sa baryong ito. Sabi pa ni Mang Istong. Muli niya ulit binalaan sina Lolo Mariano at Lolo Premo na huwag na talagang uulitin ang bagay na iyon na tinanguan naman nilang dalawa. Subalit kahit nangako sila kay Mang Istong na hindi na uulitin iyon, hindi pa rin nila naiwasang gawin ang bagay na iyon, lalo na at nang gaming iyon may kakaibang kasiyahan sa karinderya.
Tulog na halos noon ang mga kasamahan nila nang maulinigan ni na Lolo Mariano at Lolo Premo na tila may nagkakasiyahan sa karinderya. Nang silipin nila ito, nakita nga nilang may naglalabas-masok sa karinderyang iyon. Ano kayang nangyayari roon? Tanong pa ni Lolo Mariano kay Lolo Premo. Nagkatitigan sila noong makita ulit nila ang grupo ng kalalakihan na nakita nila noong nakaraang gabi. Walang dalang mga lalagyan ito, ngunit pumasok sila sa karinderya. Walang ano-ano. May nagsidatingan pa na nagsipasok na rin sa karinderyang iyon. Nang wala ng taong paparating, isinarado na nila ang pinto ng karinderya. Kahit na binalaan na silang dalawa ni Mang Istong. Hindi pa rin nila napigilan ang kanilang kuryosidad. Sa kadahilanang iyon, mas pinili nilang alamin kung ano ang nangyayari sa karinderyang iyon kaysa sundin ang sinabi sa kanila ni Mang Istong. Lumabas sila ng kanilang silid at saka nagtungo sa karinderya. Nagmatsyag muna sila kung may tao bago sila dumiretso sa karinderyang iyon. Doon pa rin sila pumesto sa naging pwesto nila nang nakaraang gabi. Mula sa butas na nasa dingding ng karinderya, sumilip sila roon. Halos maniga silang dalawa dahil sa kanilang nakita. Sa isang mahabang mesa kasi ng karinderya, nakahandusay ang isang katawan ng tao. Sa tansya nila, wala na yung buhay. Gayong tila may sugat ito sa kanyang dibdib dahil may bahid ng dugo sa parting iyon. Ang mas nagbigay pa sa kanila ng kakaibang takot na mga oras na iyon ay nang hiwain ng isang lalaki ang tiyan ng patay ng katawan ng tao. Nang mahiwa na niya ito, walang awa nilang nilantakan ang mga lamang loob ng taong iyon. Todo pigil naman sina Lolo Mariano at Lolo Premo na masuka dahil sa nakita nilang iyon. Hindi pa nakontento ang lalaking iyon. Pinagpuputol-putol pa niya ang iba't ibang parte ng katawan ng tao at sa kanya ibinigay sa kanyang mga kasamahan. Nang may kanya-kanya ng hawak ng karne ang mga kasamahan niya, sabay-sabay nilang kinain iyon. Sarap na sarap pa sila habang kinakain ng hilaw na karne ng tao. Hindi na napigilan ni na Lolo Mariano at Lolo Premo na masok ng mga sandaling iyon. Dahil doon, nakagawa sila ng ingay, kaya narinig nilang tila nagkagulo ang mga taong nasa loob. Sa taranta nilang dalawa, mabilis silang naghanap ng kanilang pagtataguan. Mabuti na nga lang at may nakita silang mapagtataguan ng mga oras na iyon. Mula nga sa kung saan sila nakatago, nakita nilang may mga papalapit sa kanila. Subalit ganoon na lang ang pagkasindak at pagkagulat nila ng hindi na tao ang lumabas mula sa karinderyang iyon. Mga malalaking aso na iyon at ang iba sa kanila ay mga nilalang na may mabalahibo at maitim na balat. May mapupulang mga mata at tila galit habang nagpapalingalinga sa paligid. Napapasingot pa ang mga ito sa hangin na animoy inalam kung saan nagtatago ang kung anumang naaamoy nila. Halos magpigil ng hininga noon sina Lolo Mariano at Lolo Premo nang makita nilang tila papalapit sa kanilang kinaroroonan ang mga aswang na iyon. Nang makalapit na ito sa kanilang tuluyan, tumigil ang mga ito at akmasa nang sisirain ng mga ito ang kanilang pinagtaguan. Ngunit may pumigil sa kanila at iyon ay ang may-ari ng karinderya. Pinagsabihan daw nito ang kanyang mga kasama na kung wala man silang nakitang tao ay bumalik na sila sa loob at ipagpatuloy ang kanilang kasiyahan. Ayon pa rito, marami pa silang pagkain sa loob. Kaya
sumunod naman ang mga nilalang na iyon sa kanya. Nagsipasok ulit ang mga ito sa karinderya at nagpatuloy sa kasiyahan nila. Nang masigurado naman ni na Lolo na wala na ang mga nilalang at abala na ang mga ito sa kanilang pagsasaya, patakbo silang bumalik sa bahay na kanilang pinagtatrabahuan. Papasok na sana ang mga ito sa kanilang silid, ngunit ikinagulantang nila ang pagsulpot ni Mang Istong. Sinabi ko na sa inyong huwag nyo nang ulitin ang ginawa ninyo. Muntika na kayo roon, sabi pa ni Mang Istong sa kanila. Ikwento naman nila Lolo ang nakita nila kay Mang Istong. Subalit nang magsalita ang lalaki, pinagsabihan niya sina Lolo na bukas din ay umuwi na sila kung ayaw nilang mapahamak. Batid daw kasi ng mga aswang na iyon na sila ang naroroon at kung hindi pa sila aalis doon kinabukasan, maaaring manganib ang buhay nila. Kinabukasan ng gabi, gayong pinagpaplanuhan na marahil ng mga aswang na iyon ang pagbiktima sa mga pakialamerong tulad nila. Sa takot nila Lolo Mariano at Lolo Premo sa sinabi ni Mang Istong, kinabukasan nga noon ay kinuha na lamang nila ang kanilang sweldo at hindi na tinapos pa ang huling araw nila sa trabaho. Natakot sila sa sinabi ni Mang Istong, kaya may nabuti na lang nilang umalis sa baryong iyon kaysa na hintaying mapahamak sila. Bago sila umalis noon sa baryo, nakita pa nila ang mga taong kumakain sa karinderya ng aswang. Napagtanto nilang ang mga iyon din ang mga nakita nila ng gabing iyon. Kaya ganoon na lang ang talim ng pagkatitig sa kanila. Dahil sa naging karanasan nilang iyon, napagtanto naman nilang dalawa na minsan ay may mga bagay na kailangang manatili na lang bilang sekreto at hindi na dapat pairalin ang kuryosidad sa lahat ng bagay. Lalo na kung may posibilidad na mapahamak dahil doon. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng tumapos at nagtiyaga sa kwentong ito. Muli po, bago ko tapusin ang kwentong ito ay lubos akong nagpapasalamat sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe, mag-share at mag-comment sa ating video na to. Pagpalain kayo palagi at mag-ingat kayo kung saan man kayo naroroon. Time